Isa po magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon Diyos. Salamat po sa Panginoon. Binigyan muli tayo ng pagkakataon upang mag-tagpo, sumamba, at magpuri sa Kanya at magpalakasan sa isa't isa. Alam niyo po, isa sa layunin ng Panginoon Diyos sa Biblia at Kanyang naisulat, sabi po niya sa Hebreo 10:25, tama ba yan? Huwag niyong kakaligtaan ng mga pagtitipon hanggat maaari o kaya absent. Yun po man, siyempre, nabibigyan po tayo ng limitasyon dahil po sa nararanasan natin pandemic ngayon. Ngayon po man, ay unti-unti po tayo sa biyaya po ng Panginoon Diyos, unti-unti natin nakikita, liwanag, at yung laks, ika nga. Pero huwag tayo masyadong pakampante pa rin sapagkat hindi natin nakikita at alam ang kapasidad, kakayanan ng virus na nagkalat po sa atin ngayon. Kaya mas maigi na po ang mag-ingat. Ano po? Wala naman po, lahat naman nakakaunawa sa bagay na yan. So, amin po, loobin ng Panginoon Diyos na ating pong pag-aralan ng isang bagay na magbibigay po ng tugon para po sa tema binigay po ng Panginoon Diyos sa atin, which is the restoration, di ba? And the harvest. So, ito yung season natin ng restoration and harvest. Sa kabila ng pandemic, sa kabila ng mga restrictions, ay merong restoration at meron din pong harvest. Sa kabila noon, alam niyo ang Panginoon Diyos kapag gumagawa, kumikilos, hindi siya ayon sa kaisipan at estratehiya ng mga tao. Siya ay nakadepende kung ano yung kanyang plano na naihanda noong paman. Okay? So, huwag po tayo mag-expect ng isang bagay na ayon sa ating sariling pananaw, kaisipan, o tawag ito, programa. Hindi, ang Panginoon Diyos, sinasabi sa Biblia, God is no respecter of men. So, kung ano yung kanyang kalooban, meron siyang tinatawag na sovereignty, kaya meron siya sa kanyang kalooban kung anong gusto niya. So, salamat po sa Panginoon Diyos. Okay? Ayun. Para makita sa camera. Samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. O Diyos namin banal, at makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang siyang mapatuloy na mapurihan at maluwalhati sa amin po pagtulog at pagkikinig ng salita. Dalangin namin na kayo po ay malayang kumilos, banal na Espiritu, sakupin po ninyo kayo magpaliwanag at magpusog ng aming mga kaluluwa ng mga salita mo na magbibigay sa amin ng kalakasan at liwanag sa aming mga kaisipan at puso at sa aming kaharapin, Panginoon Diyos. Hayaan mo po na yung mga salita ang siyang mamatawi sa aming mga bibig, ang mga salita mo maggabay sa amin, ang mga salita mo magpalakas sa aming, Panginoon Diyos, simula sa mga araw at oras na ito. Purihin ka po at walatiin ang iyong dakilang pangalan. Dalangin pa namin ito sa pangalan mo po, aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ating po pag-aaralan ang karugtong sumisiris po tayo doon sa restoration. Nung mga nauna na pag-aaralan po natin na patungkol po sa restoration base doon sa aklat ng Isaiah at sa Joel. At nung nakaraan din po ay tinalakad din natin yung karugtong at patuloy na pagpapakita ng Panginoon Diyos sa restoration. And now, patuloy po natin pag-aralan ang restoration ng Panginoon Diyos. So sa pangatlong tema na ito, ay titignan natin paano kumikilos ang Panginoon Diyos sa papanumbalik o restoration ng pangangailangan na tigit ng tao. At pag-aralan natin ang storya ng isang lalaking mayroong matinding sakit. Sa panahon na yan, ang tawag natin doon ay yung pagiging leper o leprosy. At sa Tagalog noon, may ketong. No? Sa panahon ng Lumang Tipan, ay meron na po yan. Hanggang sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo at mga sumunod na panahon, ay hindi pa po na nadidiscovery ang gamot sa ketong. Naalala ko, meron tayo noon, di ba? Meron tayong island sa Palawan.
Okay, doon nilalagay yung mga may sakit hanggang sa na-discover nga ang gamot upang makatulog. So, pag-aaralan natin ay po sa Matthew chapter 8, verses 1 hanggang 4. Our God of Restoration, at kukunin natin kung paano mag-restore ang Panginoon Diyos upang pagalingin ang taong may sakit na ketong. Okay? Okay na po ba tayo? Matthew chapter 8, mula po verse 1 hanggang verse 4. Sabi ko doon, when he had come down from the mountain, great multitudes followed him. Verse 2, and behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you're willing, you can make me clean. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately, his leprosy was cleansed. And verse 4, and Jesus said to him, see that you tell no one, but go your way, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded as a testimony to them. Asahin mo natin sa Tagalog, sa ang Biblia, sabi niyan, nang bumaba si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Verse 2, at lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo, ay malilinis mo ako. Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, tinawakan niya ito na nagsasabi, ibig ko, maging malinis ka, at nalinis ka agad ang kanyang ketong. Verse 4, sinabi ni Jesus sa kanya, ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, magpakita ka sa pari, at ihandog mo ang kaloob na ipinag-utos ni Moses bilang pagtotoo sa kanila. Purihin po ang Panginoon Diyos pagkabasa ng kanyang salita. Alam niyo, ang Panginoon, ang istorya, kung mapapansin natin, meron itong istorya kasama kahalituran ito sa Marcos at saka sa Lucas yata. Gano pa man, sa aklat ng Mateo, kung pag-aaralan ninyo ang aklat ng Mateo, sinulat ni Mateo ang mabuting balita nang hindi ayon sa pagkakasunod-sunod, hindi yung ayon sa nangyayari. Okay? Hindi siya chronological, hindi yung pagkakasunod-sunod kung ano yung nangyari. Ang ginagawa ni Mateo, bilang siya, sa panahon natin, ang katumbas niya ay finance officer. Nasa finance siya. So, marunong siya maglagay ng ledger niya kung ano yung mga magkakasama at magkakagrupo. So, gano'n ang aklat ng Mateo. Kasi ang gusto niya ipakita ay ang pagiging hari Panginoon at Mesiyas ng Panginoon sa Kristo. Kaya sa chapter 5 hanggang chapter 7 ay pinakita, sinulat ni Mateo yung tinatawag na kilalang-kilala na the Sermon on the Mount. Kasi nga, sinabi niya ito nung siya ay nasa, imagine mamaya makita ninyo, meron tayo papakita sa inyo, the Sermon on the Mount, at makikita natin na siya ay nagbigay ng kanyang mga katuruan, kaharap ang mga disipulo at ang maraming mga tao. At pagkatapos niyang magsalita, chapter 8, pasok kaagad, ay sinabi ni Mateo, itong mga sumunod na mga milagro. Magkakasunod naman ito. So magkakasama ang mga katuruan at magkakasama ang mga milagro at mga ibang ginagawa ng Panginoon Jesus. So, gano'n ang estilo ni Mateo. So, hindi ibig sabihin na ito yung kasunod kaagad ng kanyang mga sermon. Subalit, mapabasa natin na ang milagro ng Panginoon Diyos na ginagawa ay pagpapakita lamang ng kanyang concern upang sabihin sa tao ang katotohanan ng kanyang pagliligtas. Okay? So, hindi siya nagpapakita ng mga kababalaghan o ng mga milagro o pagpapagaling para lang makaakit ng mga tao. Kung hindi, ang mga ginagawa niya mga milagro o mga pagpapagaling na ito, maging pagpapalay sa mga demonyo, ay para sa kapakanan ng mga tao. Hindi para sa kanya, kung hindi para patunayan din ang kanyang mga itinuturo.
Okay? Hindi kabaliktaran ng mga ginagawa ng ibang mga bulan. Okay? So, yung mga milagro na yan ay tinatawag na sermon in action. Kumbaga, isinasabuhay, ina-apply, ipinapakita ng Panginoon Diyos ang kanyang mga sinasabi ay pinatutunayan niya. Again, hindi ito ang magkakasunod. Ano? Kasi may mababasa kayo sa Matthew chapter 4 na marami siyang milagrong ginawa. Marami pa siya. So, nauna pa yon at sumunod saka pa lamang sinabi ito. And remember sa book of John, mabuting balita ayon kay Juan, binanggit doon ang unang milagro ng ating Panginoon Hesus. Unang ginawa niya kababalaghan o milagro. Ano ba unang niya miracle na ginawa? Ang tubig ginawa niya alak. Pero so, hindi ito ang pinakauna. So anyway, so even Nicodemus, sabi niya, si Nicodemus ay isang pariseo na matalino at maalam sa mga kasulatan at siya yung sa aklat ng mabuting balita ayon kay Juan ay nagpakita, pumunta ng isang gabi kay Jesus upang kausapin siya. At dito sinabi ng Panginoon Jesus kung paano mabubulnagin ang isang tao. Okay? So, si Nicodemus, maging siya sa John chapter 3, verse 1 hanggang 2, na-impress, alam niya kagad, sinabi niya, Rabbi, ang tawag niya sa ating Panginoon sa Kristo, o guru, o teacher, sabihin. So, nai-impress siya sa ginagawa ng ating Panginoon sa Kristo. So, it is worth noting that not 5 of these miracles, sabi niya, sa Mateo, 5 sa kanyang milagro na ginawa, ay ginawa niya sa Capernaum. Subalit, ang city na ito, ang lugar na ito, nire-reject pa rin si Jesus sa kabila ng mga milagro. Okay? Alam niyo, tayo din sa Pilipinas, maraming mga nangyaring ganyan, di ba, mga kababalaki. So, pasintabi, pero makakita lang na konting figura sa dahon, pati sa CR, kung ano na pinagagawa ng tao, sasambahin na yung lugar, magtitirik na ng kandila. Okay? So, ang Panginoon Diyos hindi gumagawa ng milagro para lang mag-attract ng tao. Hindi yun ang tema niya. At di siya nagpapa-impress. Kundi gumagawa siya para para patunayan ang kanyang mga sinasabi at tinuturo. At pangalawa, para sa kapakanan, pangangailangan ng mga tao. Okay? So marami siyang ginagawa ganoong klase. Now, tingnan niyo isang siguradong bagay, one thing is certain. Okay? Isang bagay ang sigurado rito. Hindi, ulitin ko, katulad sinabi ko rin na, hindi nagpe-perform o nagpapakita o gumagawa ng milagro ang Panginoon Diyos just to get a crowd. Yan, ibig sabihin, para lang makakuha ng mga tao. So, hindi yun ang layunin o nasa isip ng ating Panginoon sa Kristo. So, dito pa lang unang aral. Alam niyo, sa pagre-restore, paggamit ng Panginoon Diyos, siya ang nagre-restore. Sa paggamit ng Panginoon Diyos sa atin para i-restore ang ating kapwa. Malay nyo, gamitin kayo ng Panginoon Diyos para gumawa ng milagro. Pag-lay hands ninyo ay gumaling. Diba? Pag-pray ninyo sa Kanya ay gumaling. So marami pwedeng mangyari ng ganon. But, tandaan ninyo, ang pinakamalaga ay ang Kanyang salita. He usually avoided the crowd. Alam niyo, Panginoon sa Kristo, basahin ninyo. Matthew chapter 8, verse 4, ito sinabi dyan. Verse 18, chapter 9, verse 10, maging sa Lucas chapter 8, verse 56, nilagay ko dyan, na matapos na gumawa ang Panginoon Diyos, ini-instruct niya yung mga tao na huwag mag-ingay. Tumahimik kayo. Pero, sa kabila noon, yung mga tao na pinagaling, okay, nirestore ng kalusugan, etc., so ginawa na pinalay sa masamang espiritu, sila yung nagkukwento pa rin, hindi nila mapigilan ng kanilang sarili. So, bali binigyan sila ng abiso ng Panginoon Diyos ng warning. Bakit? Kasi hindi gusto ng Lord yung pasikat ba?
Hindi layo, hindi ugali ng Panginoon Diyos na magpasikat dahil kaya niya magpagaling, kaya niya magpalayas ng demonyo, kaya niya magpakain ng 5,000, kaya niya lumakas sa tubig. Hindi siya magpapasikat ng ganong klase. Kaya niya gawin at imposible sapagkat alam natin sa Diyos, walang imposible. Amen? Walang imposible. Kaya gawin yung pinaka-imposible na pwede mo maisip, magsama-sama pa tayong lahat. Sa Kanya, kayang-kaya niyang gawin. So, pero hindi yun ang kanyang estilo, hindi yun ang kanyang pamamaraan sa pakikitungo at pagtuturo ng kanyang mga salita. Kaya mga kapatid, unang aral kaagad, makunawaan natin, kung tayo ay ginagamit sa pagtuturo man lang o kahit na anong bagay na pagbiministeryo natin sa ating kapwa, pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng kung ano man ang kailangan ng ating kapwa, tayo mayroon nagagamit ng Panginoon Diyos. Pakiusap ko mga kapatid, maging humble lang tayo. Kung baba, kung pwede, iwag na ipagyabang na ikaw yung gumawa o tumulong. Sapagkat alam ng Diyos kung ano yung ginagawa mo eh. Tama? Ang Diyos na nakakakita ng iyong ginagawang kabutihan sa iyong kapwa, ang siya magbibigay naman ng reward sa iyo. Siya ang magpapala sa iyo. In fact, alam na natin na kaya ka nakapagbibigay, kaya ka nakakatulong, kaya ka nakapagminister sa iyong kapwa, ay dahil ang Diyos ang gumawa ng paraan para sa iyo. So, time to time, binibigyan ng Panginoong Hesukristo yung ini-instruct niya, yung mga tao na kanya pinagagaling, maingay. Ang tanong, bakit? Mamaya, sagutin natin yan. Isang paraan din, pangalawa sa lesson natin yan, he did not want people trusting him simply on the basis of spectacular deeds, sabi ko dyan. Sa gano'n natin, sabi niyan, hindi nais ng Panginoon Diyos na ang tao ay lalapit sa Kanya dahil dun sa kamang-amang ang ginagawa niya. Hindi ganon. Take note, tandaan ninyo na ang Diablo ay kayang gumawa din ng milagro. Kaya niyang paluhain ang anumang klase na walang buhay, kahit ang poste. Kaya, kung milagro lang. Kaya doblehin, kahit deceiver na ang Diablo eh. So, hindi yun ang pamamaraan ng Diyos. Diba? Alam na natin yan, hindi yun ang pamamaraan ng Diyos. Ang nais ng Panginoon ng Diyos ay magtiwala ang mga tao sa kanyang mga salita. Ang salita ng Kristo, okay, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. If you will just imagine, sana po maabot sa biyaya ng Panginoon Diyos na maunawaan ng ating isipan at puso na ang mga salita ng Diyos ay tunay na makapangyarihan. Very powerful yan. Sana po maunawaan nyo, napaka-makapangyarihan ng salita ng Diyos. Yung salita natin, walang saysaya kahit anong sigaw mo, anong ganda ng salita mo. Pero ang Lord, simple lang kapag siya nagsalita. Grabe. Diba? Meron pa nga sinabi sa aklat ng Hebreo na kanyang salita ay pwedeng umabot o pumapasok doon sa pinaghihiwalay ng buto at ang laman ng buto. Double-edged sword. Diba? Ang Word of God ay double-edged sword. Dalawang talim, isang data na magkabila ay talim. Kaya niyang pumasok sa ganong klase sapagkat buhay ang salita ng Diyos. At kung lalalinin pa natin ayon sa John, mabuting balitaan kay 1, chapter 1, ang salita ay sa pasimula yung salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. At walang iba kundi Panginoon sa Kristo. It is the Word. It is Jesus Christ. He is the Word. He is the Verbo sa iyong salita ng katawang tao. Kaya, very powerful. Ang gusto na Panginoon Diyos ay magtiwala sa salita, magtiwala ka sa Kanya, hindi na sa kaya niyang gawin. Parang, kung ibababa natin sa ating level ng kaisipan, mas maganda na pinagkakatiwala ka ng kapwa mo dahil sa ikaw ay ikaw.
Hindi dun sa dahil sa ano yung kaya mo nang gawin. Pinagtitiwalaan ka, minamahal ka ng kapwa mo dahil sa ikaw ay ikaw. Hindi kung ano yung kaya mong ibigay o kaya mo nang gawin. Kasi yung kaya mong gawin, darating araw, manghihina ka, hindi mo na magagawa. Yung kaya mong ibigay, darating araw, hindi ka na makapagbibigay. Pero yung ikaw, mananatiling ikaw hanggang sa ikaw ay mamatay o kunin ng Lord. Guess ninyo, kung gano'n ang kaisipan natin mga tao, di what mo si Lord, gano'n ang kaisipan niya. Kaya mahalaga sa tao, mahalaga sa Lord, mahalaga sa Panginoong Diyos ang bawat kaluluwa. Mahalaga sa Diyos ang bawat tao. Naalala ninyo sa aklat ng Lucas na yung mga tinatawag na the lost. Maraming lost coin, lost sheep, the lost son, the prodigal, ibang term. Ang daming lost. Kasi lahat nawawala yung sarili niya, yung tupa na Panginoon Diyos na hinahanap niya. Mahalaga sa kanya. Sinabi niya sa 100 na tupa na nawala yung isa na wala. Hahanapin niya, iwanan niya yung 99, siyam na po siyam. Hahanapin yung nag-iisa para lumabuhay 100. Hanapin. Bakit? Mahalaga sa Lord. Yung isang coin, mahalaga sa tao, mahalaga rin sa Lord ng isang tao. At sinabi rin ng Biblia na kapag isang tao lamang ang manumbalik at magsisi sa kanyang kasalanan, ang lahat ng mga anghel nagpipiyesa sa langit, nagdiriwang. Mahalaga ka. Mahalaga ang bawat isa sa atin. Kung ang iyong kapwa, winawalang halaga ka, well, mga kapatid, good news. Sa Panginoon Diyos, mahalaga ka. Amen. Baliwalain ka man ng kahit ang lahat, huwag ka nang baliwalain ng Panginoon Diyos. Amen. Kung meron man magmamahal sa iyo at ibibigay ang kanyang buong buhay, walang iba kung hindi ang Panginoon Diyos. Which is ginawa na niya. Sa aklat ng Roma, di ba, sabi ng Panginoon Diyos, while we still sinners, Christ died for us. Noong tayo makasalanan pa, pinatunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin, nung siya namatay sa krus. Hindi pa tayo tao nun. Ngayon, pinapakita, naka-record sa Biblia, na mahal na mahal ka ng Panginoon Diyos. Kaya, yung pagpapagaling, yung provision, yung pangailangan mong pinasyahan, yung paano ka mabubuhay, kung pagkasal, sisiyo lang sa Panginoon Diyos, wala sa kalingkingin niya. Kaya niyang i-provide ang lahat ng pangangailangan mo. Ang mahalaga kung ano yung kalooban niya para sa iyo. Kanina nabanggit, Jeremiah 29:11, for I know the plans, declares the Lord. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Kanina pa binabanggit sa mga prophecy natin kanina, ang pinakamahalaga, si Jesus. Tama? Kanina pa kanina pa nangungusap ang Panginoon Diyos eh. Si Jesus ang mahalaga eh. Hindi yung ibang tao, hindi yung kayang gawin ng ibang tao. Pag samasamayan man ang lahat ng tao sa buong mundo, wala yan sa kalingkingan ng Panginoon Diyos. Faith must be based on His Word. At sabi ng Hebrew, you cannot please God without faith. So, manampalataya ka, hindi sa kanya kaya gawin, manampalataya ka dahil nangako siya, sinabi niya. Pag sinabi niya, gagawin niya. Hindi siya tao na nangako tapos ipapako, hindi. Lalo kapag ang salita ng Diyos ay nagrema sa iyo, nangusap sa iyo, buhay na buhay, gagawin ng Panginoon Diyos sa kanyang pangako. Napakaraming pangako ng Panginoon Diyos na pwede natin i-claim one after another. Grace of the outcast. Sa manood na araw natin makita na ang mga may ketong, ang mga hentil, ang mga kababaihan, take note, mga kababaihan, sa panahon nila, hindi na ngayon, sa panahon ng Panginoon sa Kristo, kahit manalumang tipa sa panahon nila,
ay kinoconsider, ibinibilang, itinuturing na outcast. Ano yung outcast? Mga itinataboy, mga hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Grabe naman! Which is true. Mag-research kayo sa panahon ng mga pagkatapos ng Panginoong Kristo na siya nag-resurrect, marami pang mga panahon na kung saan grabe ang turing ng kapwa sa kanyang kapwa. Alam naman natin yung story ng Amerika, di ba yung mga negro dati, alipin sa Amerika, binibenta. Ang mga babae, alam natin, siguro meron pa rin tayong kultura noon na ang mga babae hindi na pinatatapos ng pag-aaral, bibihira tatapos ng pag-aaral. Bakit? Ang kaisipan ng mga magulang, mag-aasawa ka naman diyan ka na naman sa bahay, huwag ka naman mag-aaral. Wawa naman, gusto mo mag-aaral. Alam natin yan sa kultura mismo natin. Ang haba ng panahon na itinuturing na ang mga may sakit na ganyan, may ketong, ang mga hentil, lalo na turing ng mga Hudyo. Pag hentil ka, mababang klaseng tao ka. At yung mga kababaihan. Pero sa Panginoon Diyos, napakahalaga. Parehas kayong ibinibilang na mahal sapagkat ikaw'y nilikha niya kasama ayon sa kanyang wangis at imahe. Sing. Kaya sinira ng Panginoon Diyos yung kanyang ganyang kaisipan eh. Ang mga Pariseo, napakayabag ng mga Pariseo ng time ni Jesus. Di ba meron na nalangin na, sabi doon na yung mga Pariseo, nandoon sa templo, nagpipray at may kasama siyang tax collector, tax collector, sabi na, Lord, mabuti, sabi ng Pariseo, Lord, mabuti, nakatingin siya ganyan sa Panginoon. Lord, salamat po at hindi ako katulad ng hentil na ito o kaya ng Pariseo ito, ng Pariseo ng tax collector na ito. Tapos yung tax collector na sa likod, dinadabukan ng kanyang dibdib. Lord, patawad po at marami kung hindi ako makatingin sa iyo dahil sa aking mga pagkukulang. At alam natin istorya, sino ang kinalugdan ng Panginoon Diyos? Yung Pariseo na religious ang dating at alam na alam ang mga salita ng Diyos? O yung simpleng tao na walang ipinagmamalaki sa Panginoon? Natural, alam natin yun. Ayaw ng Panginoon Diyos yung mapagyabang, mayabang, mapagmalaki. Kung tutuusin, wala naman tayo pwede pagmalaki sa Diyos. Ano ba meron ka? Ano meron tayo na pwede natin ipagmalaki sa Panginoon Diyos na galing talaga sa atin? Lahat ng bagay, kahit talino mo, lakas mo, yaman mo, o ganda mo, o kagwapuhan mo, kung ano man meron ka, lahat yan galing sa Panginoon Diyos. Paano? Di ba merong isang mayaman na giniba yung kanyang kamalig dahil malaki yung kanyang ani, nagpagawa ng malaki, alala niyo yun? Tapos sabi niya, ito, marami kong ani, magpapakasaya ko sa buhay ko, eat and sleep and marry, etc. So, sabi niya, magpapakasaya ko. Sabi ng Panginoon niya sa Biblia, hangal, ngayong gabi, buhay mo, pupunin ko. Makapagod ka na magpakapagod. Hindi tayo pinagbabawa ng mga trabaho. Pero wag mong ubusin ng oras, tiyaga at kaisipan mo, lahat ng lakas mo, para lang kumita o para lang magkaroon ng meron ka. Patuloy kong sinasabi ang aking tinatawag na spiritual verse o yung life verse ko. Matthew chapter 6, verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Ang ibig na sabihin ng Panginoon Diyos, problema niya kung paano kanya bubuhayin. Huwag mong problemahin kung paano ka mabubuhay. Problema ng Diyos yan. Magtrabaho ka, sumunod ka, gawin mo kung ano ang dapat mong gawin na pinagagawa ng Panginoon Diyos sa iyo. And that's it. Bahala siya kung paano ka mabubuhay. God will provide. Ang daming mga
halimbawa sa Biblia, si Propeta Isaiah, di ba? Isaiah na lungkot na lungkot, wala rin siya makain kasi tagtuyot, taggutom ng panahon niya. Anong ginawa ng Panginoon Diyos? Inutusan ng uwak para lamang siya pakainin. Inutusan ng mga anghel na magluluto pa para sa kanya. Pwede naman magdala na ng ito'y pagkain mo, magluto ka dyan. Hindi. Basahin niyo si Isaiah, pag-gising niya, luto na. Ang mga ibon. Ang mga ibon. Sabi niya, pinakakain niya, hindi. Ikaw pa kaya? Cleansing the leper. Now, sabi ko dyan, there were several afflictions that our Bible categorized as leprosy. Iba-ibang mga sakit kinakategorize. Kasi ang leprosy, isa lang word na ginamit, pero lahat yan ay patungkol doon sa sakit sa balat. So, maaari hindi talaga leprosy yun. Pero ang kinategorize ng Biblia, dahil hindi pa kilala yan eh. Wala pa rin alam at wala kang gamot. Sakit sa balat, na kapag ang isang tao ay nagkaketong, nagkaroon ng sakit na balat, kailangan niya outcast, kailangan ilayo. Okay? Kailangan ilayo. At yung biktima niya, sabi niya, yung matinding infection sa kanya, yung dreaded, nakakarimarin na infection niya sa balat, ay siya yung nagtutulak sa kanya na mamuhay na malayo sa kanyang mahal sa buhay, malayo sa mga kabihasnan, malayo sa mga normal na tao, at ang mga kasama lang niya ay kung hindi lang siya mag-isa, parehas niyang may ketong din. Yun ang ka-fellowship niya. Na merong imagine, but alam niya, Diyos, ang galing dumiskarte. Talaga napakagaling. Noon, hindi pa tayo magkakakilala. Iba-ibang mundo natin. Tama. Kanya-kanya tayo mundo eh. Pero nung nakakilala na tayo, nung natagpuan tayo ng Panginoon Diyos, pinagsama-sama niya ang lahat ng mga anak niya. May kasabihan tayo, di ba? Same feathers, same bird. Flock together. Diba? Same feathers flock together. Kung ano yung magkakasama, yun yung magkakabadi-badi. Diba? Magkakabadi-badi. Kaya, huwag kayo makikisama doon sa mga chismosa. Hindi niya kaawuri yun. Huwag kayo makisama doon sa mga gumagawa na kung mga kasiraan ng ito. Alam niyo, alam ko marami sa inyo ang na-expose. Kasi expose tayo sa lahat ng tao. Marami tayong mga kasama na hindi pa mananampalataya, di ba? Ang hirap makipamuhay. Hirap. So, pakikisama na, hindi tayo tinuruan ng Lord na lumayo sa kanila. Kasi sino magbabahagi? Sino magpapakita ng liwanag? Kayo yung liwanag na sa liwanag. Minsan din nyo kailangan magsalita. Minsan tumahimik ka na lang. Pero ipakita mo sa pamumuhay mo ang isang taong may takot sa Diyos, isang taong anak ng Diyos. Ang isang ketongin na outcast, namumuhay sa malayo, sumisigaw na yan, unclean, marumi. Bakit sa sumisigaw? Kapag may lumalapit, may parating ng mga tao na normal na walang sakit, para sila ay lumayo dahil sila ay baka mahawa o madungisan. Okay, ang ketong. Now, kaya sila sumisigaw, marumi! Ibig sabihin, marumi dito. Kaya lalayo sila. Alam sila gumaganon. So, yun ang utos sa kanila sa panahon ni Moses. Pero itong may ketong na ito, lumapit mismo kay Jesus.
Bakit? Common sense na lang eh. Ikaw halos buong buhay, kapag nagkaroon ka ng ketong sa panahon nila, hanggang sa mamatay ka na. Sa mga hindi nakakaalala, di mga bata, mag-ingat kayo. Mamaya, papakita ko kayo mas malalim. Ang ketong kasi, salitang ketong, hindi niya pa alam yan eh, ay isang uri ng sakit sa balat na kinakain yung mga balat mo at laman mo unti-unti hanggang sa lumabas ang buto mo. Hindi mo alam, nawawala yung pakiramdam mo sa katawan mo hanggang sa babagsak na lang ito, mapuputol na lang ang daliri mo. Hindi mo mapapansin, wala kang nararamdaman. Nawala yung nerve, nawala yung pakiramdam mo. Yun ang unang sinisira ng ketong. Alam niyo na mga bata, COVID pa kaya? Yun ang ginagawa. Sa merong ilustrasyon sa Lumang Tipan sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 4 hanggang 6. Sabi yan, bansang makasalanan, bayang puno ng kasamaan, anak ng mga gumagawa ng kasamaan, mga anak na gumagawa ng kabuluhan, tinalikuran nilang Panginoon, hinamak nila ang bayan at banal ng Israel. Sila'y lubusang naligaw. Verse 5, bakit kayo'y hahampasin pa na kayo patuloy na paghihimagsik? Take note, ang buong ulo ay may sakit at ang buong puso ay nanghihina. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat, mga galos at sariwang latay. Hindi pa naampat o natalian man o napanagot man ng langis. So, sinasabi ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Propetang Isaias na ang kasalanan ay parang leprosy, parang ketong. So, ikinumpara na ang taong may sakit na ketong ay mayroong kasalanan sapagkat parehas yung ketong kumakain unti-unti ng laman at buto, sisirain ng katao, at ganoon din ang kasalanan, unti-unting binawasak ka. Okay? So, the instruction given to the priest in Leviticus chapter 30, kukunin natin yung mga background sa Levitico chapter 13. Uunawain natin na merong apat na bagay dyan mula verse 3 hanggang verse 57, buong chapter 13. Summarize ko na lang. Ang kasalanan daw ay mas malalim pa kaysa sa balat. Ang sakit na ketong ay sa balat ng kalamnan, pero kasalanan pumapasok sa kaloob-looban mo. Pangalawa, ito ay kumakalat katulad din ng sakit. Ang kasalanan ay kumakalat. Unti-unti kang kinakain. Tanong, siguro mga bata, ano pong kasalanan? Mga bata, sa inyong level, ang isang matinding kasalanan na ayaw ng Panginoon Diyos ay maging suwail kayo sa inyong mga magulang. Yan ang hindi gusto. Alam niyo ba, mga bata, makinig kayo. Sa panahon ni Moses, mayroong kautusan na kapag ang isang bata, isang anak ay nagrebelde sa kanyang magulang, siya ay kukunin ng mga tao, dadalhin sa labas ng syudad, at babatuhin hanggang sa mamatay. Makinig kayo mga bata. Salamat kayo, hindi tayo nabuhay ng panahon na yun. Kundi patay kayo. Ganon katindi. Sapagat hindi itinuturo ng Biblia, hindi nais ng Panginoon Diyos na ang mga anak ay maging suwail at rebelde sa kanilang mga magulang. Makapangyarihan ng dila ng mga magulang, makapangyarihan ng kanilang otoridad, kaya mag-ingat kayo. Pangatlo, it defiles and isolates. Ano it defiles? Nagpaparumi. Okay? It defiles, nagpaparumi. Ang kasalanan ay nagpaparumi sa pagkatao ng isang tao. At ina-isolate ka, inilalayo ka, inihiwalay ka. Kaya sabi kanina, sino magkakasama? Pare-parehas.
ng mga anak ng Diyos. Pare-parehas na nagkakasama-sama. Kasi yun yung nagiging katulad mo, mas kampante ka na kasama mo ang kapwa mo, mananampalataya. Mas kampante ka na kasama mo ang mga anak ng Diyos. Alam mo na merong mananalangin sa iyo. Alam mo na merong mag-care sa iyo. Kahit man ang prayer, kahit man ang kaunting abot, kahit kaunting tulog, kahit yung presensya nila o yung ikatawan nila nandoon sa tabi mo, sapat na yan. Dahil alam mo, panatag ka, may kasama ka. Kasi nga, ang turo sa atin ng Panginoon Diyos, magmahalan tayo. Magkakapatid, di ba? Love one another, upang makilala, malaman ng sanlibutan na kayo'y aking mga anak at mga lingkod, magmahalan kayo sa isa't isa. Magpasanin kayo, magtulungan kayo sa pasanin sa isa't isa. Ginagawa ng mga hindi mananampalataya ganun eh. What more ng mga anak ng Diyos? Kasi meron tayong provider, meron tayong Diyos, meron kang ama, meron kang tagatulong, meron kang abogado, meron kang healer, meron kang lahat na walang problema para sa atin. And number 4, it is fit only for the fire. Alam natin, sa kasalanan per se, pag namatay ka na, kasama ka, doon pa rin na nanatili ka sa kasalanan, di mo tinanggap ang Panginoon sa Kristo, sakit ba sabihin, doon sa dagat-dagatang apoy pa rin ang tumbok mo. The same with the leper. Kasi nga, walang lunas eh. Walang lunas. Pero, take note, sa panahon ni Moses, merong tinatawag na provision na kapag gumaling ang isang may leper, leprous, may ketong, ay meron din siyang gagawin. Ang dami mga seremonyas. Kung ano na may alay niya, una, ibon. Yung dalawang ibon. Okay? So, kakatayin siya to. So, marami mga seremonyas. Pero, wala pa na didiscover at wala sinabi na gamot. Pero meron kagad provision na kapag gumaling, may gagawin. Para magpuri sa Panginoon Diyos, magpasalamat. Magpapakita sa levita o sa pare, para seremonya, magpupuri sa Panginoon Diyos, magpapasalamat. So, when Jesus touched the leper, He contracted the leper's defilement. Ibig sabihin niya, nung hinipo ng Panginoon Diyos, yung lalaking may ketong, ang sinabi niya, He contracted the leper's defilement. Ano yung contracted? Depende sa salita. Pero kunin natin yung, alam niyo, sa root word na contract. Nakipagkontrata. Guess ninyo. Nakipagkontrata, nakipag-usap, nakipagkasundo. Para siyang nakiisa. Sa punto natin, nung hinawakan niya, yung may ketong, para siyang nakiisa doon sa taong may ketong. Kasi bawal nga hawakan yun eh. Kasi marurumihan ka at hindi naman sabi nakakahawa, pero marurumihan ka dahil marumi ang taong may ketong. Pero si Jesus, hinawakan niya. And this is not what He did for. Ito ba yung ginawa niya? Di ba ito yung ginawa niya sa krus? Nung siya ay napako sa krus? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Tingnan ninyo, 2 Corinthians 5:21. Okay? Basahin natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pagkikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Siya na walang kasalanan ay naging makasalanan dahil yung kasalanan mo, yung karumihan mo, yung sakit mo, lahat ng meron ka na hindi maganda, kinuha niya lahat at ipinako sa cross. Inako niya. Panoorin niyo ito.
Lamb of God, the person of sin. Yan sa panahon ni Moses. Dala-dala niya ang tuba. Ililay siya, titignan muna. The Lamb's righteousness is now transferred. At inililipat lahat ng karumihan niya at kasalanan sa tupa. At ang tupa ang papatayin, hindi ikaw. At ang iaalay na sa Panginoon Diyos, yung tupa na inihandog mo, na representative mo, ikaw nakatanggap ng pagpapatawad at paglilinis mula sa Panginoon. The favor, the blessings, and the praise of God. Anong? Nakita ninyo? Napanood niyo na? Ulitin ko pa. Hindi na. Nakita ninyo? Anong ginawa nung saserdote? Di ba ang senaryo, pumasok ang isang tao, may dala-dala ang tupa. I-offer niya. Anong ginawa ng saserdote? Di ba ang tinignan niya yung tupa? Tinignan niya kung ayon sa batas, dapat walang kapansanan. Ama, yun ang tinetest niya. Tinignan ba niya, tinanong niya kung gaano katindi yung kasalanan ng tao? Di ba hindi? Hindi niya na-interview yun eh. Ang tinignan niya yung tupa. Ang tinignan ng Diyos, si Kristo, hindi yung kasalanan mo. Kasi nga ipinataw lahat ng kasalanan mo sa Kanya. Guess nyo? Wala na sa iyo, napunta na sa Kanya eh. Lahat. At ikaw, malinis na, bagong tao na. Pinatawad, nilinis. Hinugasan ng dugo ni Kristo. Kaya walang pwede mag-busga sa inyo. Wala. Pare-pare sa iyo. Iyak ka. Inako niya lahat ba? Inako niya lahat. Hindi ikaw ang tatanungin ng Diyos eh. Si Kristo ba, karapat dapat ba siya? Perfecto ba siya? Yes, nung perfecto siya, malinis siya, karapat dapat siya. Hugutin lahat ng mali ng kasalanan ng karumihan mo. At siya ngayon ang namatay sa krus. Noon pa sa panahon ni Moses, yun ang plano ng Diyos at yun ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Ano meron ka? Bakit niya ginawa? Ano meron ka? Bakit sinasabi sa panahon pa ni Moses na magtatala ang sa tamang kasalanan para lamang yun yung magiging atonement mo, yun yung kapalit ng kasalanan mo, siya yung magdadala ng kasalanan mo. Ano pang meron ka? Ano pang meron ng tao? Wala naman eh. Nagdala lang siya eh. Gusto lang niya na lumapit sa Panginoon Diyos, nagdala siya ng haing para siya maging malinis sa harapan ng Diyos. At yun ang kalooban ng Panginoon Diyos. Lumapit ka lang, hindi mo na kailangan. Siya yung naging advocate natin, siya yung naging representative natin, siya lahat. Inako niya. Huwag mo husgahan ang sarili mo. Dahil sa mata ng Panginoon Diyos, napakalinis mo. Dahil kay Kristo. At wala rin pwede mo husga sa iyo. Yes, nakagagawa ka, pero alam mo ang pamamaraan, lahat ng yan, kinuha. Lahat, as in lahat ng mali mo, lahat ng kasalanan mo, lahat ng karumihan mo. Uulitin ko lahat, hindi po ilan. Hindi yung ngayon lang, hindi yung nakaraan lang, kundi lahat. Yun ang sinabi ng Biblia, lahat. Kinuha ni Kristo sa iyo. The leper did not question his ability. Nung lumapit yung may ketong kay Kristo, hindi niya tinatanong, kaya mo ba? Kaya niya? Hindi siya nagdadalawang isip. May abilidad ba? May kakayanan ba itong Kristo na ito? Remember, yung may leper na, malamang matagal na siyang may ketong. Narinig din niya nagtuturo si Kristo. Narinig niya nagpapagaling siguro si Kristo. Kaya lumapit siya.
So, hindi na niya in-interview. Anong ginawa niya? Ano ba tanong niya? Ang tanong niya, kalooban mo po ba? Loloobin mo po ba na ako'y magiging malinis? Ang term na ginamit ay cleanse o paglilinis, hindi pagpapagaling yung sa sakit. Kasi nga, ang keto ay tinuturing ng marumi, hindi lang yung pasasakit. May sakit ka na marumi ka pa. So, mas matindi yung karumihan. Ang kasalanan ay nagbibigay din ng karumihan sa atin. Nag-guess po ba yung pinupunto ng Panginoon? Certainly, God is willing to save. Siguradong sigurado, gusto ng Panginoon Diyos na ang tao ay maligtas. Kaya tatanungin niyo ba, yung tatay ko ba, yung nanay ko ba, yung mga kapatid ko ba, yung mga kamag-anak ko ba, yung kaibigan ko ba, yung kapitbahay ko ba, gusto ba ng Lord na masave? Ano sa tingin niyo? Natural, gusto ng Panginoon Diyos. 2 Peter 3:9, that none should perish eh. Ayaw ng Diyos na may mapapahamak hanggat maaari. Share the word of God. Gusto ng Diyos na masagip lahat ng mga tao. Ano pumipigil sa inyo para hindi magsalita at magbahagi? Hindi ko alam. Jesus commanded the man not to tell. Ito ang problema. Jesus commanded the man, yung may leper, not to tell others, but to go to the priest and have them declare restored and fit for society. The ceremony is described in Leviticus chapter 14. Yung mga ano lang dyan, basahin na lang po. Marami sa inutos, huwag sabihin, huwag sabihin, huwag sabihin. Kung kailan naman sinasabi, huwag sabihin, saka naman nagkukwento. Ngayon sinasabi natin, magsabi kayo, saka naman nanahimik. The man did not obey Christ. He told everybody what the Lord had done. Christ tell us to tell everybody and we keep quiet. Sinasabihan ng Panginoon Diyos, huwag kang maingay. At tanong nga, bakit kaya sinasabihan ng Lord na huwag maingay? Huwag magsalita, huwag magkwento. Sa ginawa niya, pagpapagaling. Bakit kaya? Kasi dudumugin nga siya. Kapag dinumog siya, ang pinakalayunin ng mga dumudumog sa kanya ay para pagalingin siya, para pagpalain siya, para maging maayos ang buhay niya, lahat po, puro pa kanya, puro gusto. Kung sino man tao ayaw. Pero hindi yun ang unang layunin sapagkat ang pagpapagaling, ang pagpapala, lahat ng yan ay hindi pa sa makapagpababago sa puso ng tao. Ang tanging makapagbabago sa buhay at puso at isipan ng tao ay walang iba kundi ang kanyang mga salita. Yun ang buhay na salita. Yun ang babago, hindi. Maraming tao mayaman eh. Pero ang ugali hindi mayaman. Mas mahirap pa sa pinakamahirap. Maraming mga tao na lakas ng mga katawan. Hindi naman marunong magtrabaho. Ang daming mga tao na maayos ang pag-iisip, pero mas baliw pa kaysa doon na nandun sa hospital. Kasi ba, maraming matitinong, pero kung gumawa ng kalokohan sa kapwa niya, professional pa. May mga trabaho pero ninanakaw ang pera ng kumpanya, ninanakaw. Alam niyo yung mga gana. Hindi, iyon. Ang tanging makapagbabago sa tao ay ang salita niya. Noon, para malaya makapagsalita ang Panginoon Diyos magturo, huwag muna sabihin yung mga tao kasi tutumugin siya. Meron siyang pamamaraan. Kaya ang ginagawa ng Panginoon Diyos ngayon, umaalis siya. Napipilitan siyang lumayo para huwag siyang tumugin. Kailangan niya magtago minsan. Kasi may hindra sa naalala ninyo yung habang siya ay nagsasalita sa loob ng isang bahay, dami mga tao nakikinig.
Merong apat namang kakaibigan, dala-dala ang isang kaibigan na lang nasa bit-bit nila. Ang ginawa, binutas yung bubong at doon inihulog dahil siya ay, ano yun? May sakit. Nagtuturo ang Panginoon Jesucristo, tapos binalabog nila, bumutas ng bubong. Ang problema, no, pagkatapos ng gumaling ng si Arisa, wala na yung bubong, butas na. Ganda yun, eh. Kasi meron tayong aral dyan, eh. Okay yung pananampalataya, kaya lang sino yung mag-aayos ng bubong? Oo, may-ari. Na-disrupt yung kanyang pagtuturo dahil, pero hindi niya rin pinabayaan niya, pinagaling niya, di ba? Tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa sila. Ang di na natutuwa din mga pariseo, naghahanap ng mali. Masama ng loob, siguro may-ari ng bahay, butas yung bubong niya. Meron pa akong gusto yung pakita sa inyo. Ulas sila na. Ang word na ginamit nung leper, kung willing si God, willing si Jesus. Ang sagot ni Jesus, I am willing. He is willing and He is able. Alala niyo yung Ephesians 3:20? Efeso chapter 3 verse 20. Tingnan nyo nga sa inyong mga Biblia. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanyang kalwalatian sa pamamagitan ng Iglesia kay Kristo Jesus sa lahat ng sinlahi magpakailanman sa nila. To Him who is able, makagagawa ng higit pa, kaya niyang gumawa. Higit pa sa iniisip mo, higit pa sa iyong hinihiling. Ano ba ang kailangan mo? Sabi ng Panginoon Diyos, lumapit kayo sa akin. Humiling kayo sama sa aking pangalan. Mga kapatid, hihingi ka, lalapit ka, dahil anak ka niya. Walang anak na pinabayaan hanggang sa mamatay at maaari na tunay na nagmamahal ng mga magulang. Diyos pa kaya. Matindi ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa inyo, sa ating lahat. Walang posible sa Panginoon. Amen po. Glory to God. And God restores. Ibinabalik ng Diyos ang nawalang sayang na mga taon nung may ketong na yan. Dapat kasama niya yung kanyang pamilya. Dapat nag-i-enjoy siya sa pagtatrabaho sa kanyang pamilya. And yet, dahil sa ketong na yan, na-deprive siya. Pero, alam niya na, ginawa ng Panginoon Diyos. Ibinalik siya. Ang tanong, willing ba si God? Yes. Kaya ba niya? Yes. Parang imposible. Tayo po'y manalangin. O Diyos, aming banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa napakabuti mong hangad sa bawat isa sa amin. Patuloy ni kay aming mapupurihan at maluluwa natin. Lord, you are so faithful. Bless your name, God. Wala ka pwing ibang nais kundi patuloy kang mapurihan at maluwalhati sa aming paglalagay. And we desire natin, Lord, to glorify your name. To glorify your name.
to glorify you. Be exalted. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Naman sa patuloy samahan ng bawat isa. Alam mo, bawat isa, kanina pa ay mayroong pinapagit sa iyo. Mayroong hinihiling sa iyo. Batid mo ang laman ng kanilang puso. Ako, na iyong lingkod, ay patuloy pong nananalangin sa iyo. Na igawad mo po. Dahil alam namin, willing na willing ka gusto mo. At kaya-kaya mo na ibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga anak mo. At sila'y patuloy na magsasamba sa iyo. Magsasalita sila ngayon, Panginoon Diyos, hindi sila pagbabawalan. Sasabihin nila kung gaano kakabuti. Sasabihin nila, ikakalat nila kung gaano ka makapangyarihan, gaano katindi ang pag-ibig mo at ang nais mo na sila maligtas, Panginoon Diyos. Kaya pagpapalayo mo sila upang makita ng mga tao na sa paligid na sino ang Diyos na kanilang sinasamba, sino ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran, buhay at makapangyarihan Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ikaw, O Diyos, walang iba sa pamamagitan ng ibuktunan ng aming Panginoon Kristo at sa gabay ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Maraming salamat. Sa pangalan mo po, aming Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah.